Kahapon po, nauwi sa barilan ng buy-bust operation sa Bocaue, Bulacan, patay ang 2 pulis. Nakatakas ang suspect na itinakbo ang baril at motorsiklo ng isa sa mga nasawing pulis. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dumating ang pulis, Ang buy-bust operation sa Sitio Tugatog, Barangay Tambubong sa Bocaue, Bulacan, nauwi sa barilan. 2 pulis ang nasawi sa engkwentrong nangyari kahapon. Ang isa sa kanila, dugo ang humandusay sa kalsada. Ayon sa Bocaue Police, dead on the spot siya. Nabaril sa ulo ang pulis nang habulin ang hindi pa nakikilalang suspect. Sa katawan naman nabaril ang kasama niyang pulis na namatay habang ginagamot sa ospital. Ayon sa pulisya, tumakas ang suspect patungo sa bayan ng Pande, bit-bit ang baril ng isa sa mga nasawing pulis. Tinutugi siya ng pulisya habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng pulisya ang Koreanong tumakas matapos dumalo sa preliminary investigation ng kaso sa Quezon City. At nadakip din na isa pang puganteng Koreano na tumulong umano sa kanya. Nakatutok si Von Aquino. Sa tulong ng mga CCTV footage at mga informant, naaresto ng mga otoridad sa bahay sa Angeles, Pampanga ang isang puganteng Korean. Tumakas siya noong March 4 sakay ng isang van sa Quezon City matapos dumalo sa preliminary investigation sa Quezon City Prosecutor's Office. Arestado rin ang isa pang Korean fugitive na tumulong umano sa pagtakas niya. Meron po siya naging kakutsaba na itong ang si Mr. sa labas na nag-arrange ng sasakyan at kung ano na pong arrangements para sa pagtulog. Ang tawag po niya dito ay isang brother. Sabi ng BI, parehong may kasong fraud sa Korea ang dalawa. How did you escape from the former BI Sasampan sila ng reklamong paglabag sa immigration law tulad ng fraud at undesirability. Ililipat sila sa Camp Bagong Diwa at ituturing na high-risk detainees para raw mahigpit na mabantayan. We will move for the conduct of hearings via video conferencing. Ang 3 sinibak na BI personnel na escort ng Koreano na sinasabing nagpatakas sa kanya, naharap sa reklamong kriminal at administratibo. Inaalam kung sinuhulan sila. Kailangan malaman po namin at alamin kung sino yung mga nakatanggap at para maparusahan din, makasuhan. Nagsasagawa rin ng BI ng internal investigation at review sa kontrata ng mga contractual employee nila. May 2023, nahuli sa Clark International Airport ang naturang Koreano dahil sa pagbibigay ng peking Philippine passport. May kinakaharap din siyang kasong estafa. Titingnan ng BI kung ito'y demandami scheme o anilay gawa-gawang asunto. Meron po mga alien na ang choice nila is they would much rather stay in the Philippines than be deported. Ayon sa Bureau of Immigration, kung hindi naman daw demandami scheme o gawa-gawa lang ang estafa case na isinampal laban sa Korean fugitive, hihilingin daw nila sa Quezon City Prosecutor's Office na mapabilis ang resolusyon sa kaso upang agad siyang ma-deport sa Korea. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Important partner. Ganyan inilarawan ni British Foreign Secretary David Lammy ang Pilipinas kaugnay ng kontribusyon ng mga Pilipino sa UK. Ang eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa pagtutok ni JP Soriano. Sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at British Foreign Secretary David Lammy, tinalakay ang kahalagahan ng binuong Philippines-UK Joint Framework Agreement na nakasentro sa pagtutulungan ng dalawang bansa para mapalakas pa ang defense and maritime security ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, idinitalye ni Lammy ang mga natalakay nila ng Pangulo. Gaya ng pagpapahalaga sa international law, ang isang posisyon ng Pilipinas pagdating sa Ukraine at espesyal na relasyon ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga pulisiya ng Trump administration. Both nations that believe in the rules-based order, and we were reflecting on these tough geopolitical times, challenges here in the South China Seas, but also the war in Ukraine, our special relationship with the United States of America and the powerful people-to-people links that our countries share.
Nagkakaisa raw ang Pilipinas at UK na mali ang agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Nagpulong din sina Lamy at DFA Secretary Enrique Manalo na talakay ang posibilidad ng mala Visiting Forces Agreement din sa UK, gaya ng VFA ng Pilipinas at Amerika at RAA o Reciprocal Access Agreement natin sa Japan. It's still a possibility. I think general talks, but nothing firm yet. But certainly that could be something in the horizon. Pinagtibay rin nila ang ilang kasunduan para sa ekonomiya. We are committed to maximize the potential of partnership with the United Kingdom on offshore wind farms in the country. Sa ngayon, UK ang bansang may pinakamalaking foreign direct investment o FDI sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Gaganahan ka pa bang magpapawis sa gym kung matindi ng nagpapapawis ang nararanasan ng matinding init? Paalala po ng mga eksperto, kung mag-workout, tsempohan ang mainam na oras para rito. At ang iba pang tips sa pag-exercise sa pagtutok ni John Consulta. Sa gym na ito, abala sa pag-workout ang 33 anyos sa si Rainer. Di alintana ang mainit na panahon. Hobby na rin namin to, pag-gym. Papawis din, exercise. Batid naman daw ng pamunuan ng gym ang pagtindi ng init. Kaya may mga hakbang sila na pampapresko. Talagang nagdagdag kami ng mga electric fan para doon sa ventilation. Open yung mga windows. So yung hangin, labas-pasok. Plus, libre dito sa Charles Gym ang tubig para sa mga clients na nandito na mag-workout. Ayon sa DOH, kahit mainit ang panahon, di kailangang ihinto ang pag-exercise. Importante yon dahil kumikilos ka, nagbaburn ka ng calories. Ang mga pinakamagandang oras na mag-exercise ay sa umaga, bago ng 9 o'clock, at sa hapon, pagkatapos ng 4 o'clock. Ang mahalaga, nag-exercise man o hindi, dapat hydrated o nakainom ng sapat na tubig. Kung hydrated kasi, may iwasan ng mga peligro gaya ng heat stroke. Maaari nga raw matukoy sa pagkurot sa likod ng kamay kung kulang ka sa tubig. Tawag doon, test of a skin turgor. Pag kinurot natin yung balat, like ako, I would say well hydrated, nakainom ako ng tubig ngayon, mabilis bumalik yung balat, no? Yung ating skin turgor ay maganda. Kapag nakakita ka ng pasyente na dehydrated, tuyot na, pag ginanon mo, dahan-dahan yung balik ng balat, parang konti-konti siyang bumabalik. Ibig sabihin kasi kulang siya sa tubig. May iba pang paraan para malaman kung ikaw ay hydrated o hindi. Yung ihi natin kung malalim na dilaw o kaya green na malalim, ibig sabihin concentrated siya. Kulang tayo sa tubig. Ang gusto nating kulay ng ihi natin is light yellow or kahit colorless. Kapag di kayo pinapawisan, ibig sabihin kulang sa tubig at nag-overheat yung katawan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagkarambola ang 3 jeepney sa Maynila. 2 pedestrian na nakatayo lang sa kanto ang nadamay at nasugatan. Nakatutok si Bea Pinlac. Nabulabog ang bahagi na to ng Taft Avenue Corner Padre Faura Street sa Maynila pasado alas 8 kagabi. Binangga ng jeep na galing Divisoria at patungong Baclaran ang jeep na galing San Andres at patungong Padre Faura. Nadamay pa pati ang isa pang biyaheng San Andres Padre Faura jeep. Nahagip sa CCTV ng mag-red ang stoplight sa direksyon ng bumanggang Baclaran Divisoria jeep. Walang kuha sa anggulo ng 2 Padre Faura San Andres jeep pero ayon sa mga driver nito, Pagkatawid po namin, naka-green na po kami, biglang may bumubulusok po na biyaheng Baclaran, naka-red na po sila, tinumbok po yung gilid po ng jeep ko. Nag-hitting the red light siya. Nagkarambola kaming 3 dahil pinilit niya, hinabol niya yung stoplight kasi may kakarerahan siya. Aminado naman siya sa mga nangyari. Kita rin sa CCTV ang mahigpit na pagkapit ng pasaherong ito sa tumagilid na jeep. Buti nga po nakakapit siya kasi kung hindi po siya nakakapit baka tumalsik siya palabas. Ang iba pang pasahero nagsibabaan din. Ayon sa pulisya, sugatan ng 2 pedestrian na nakatayo lang sa kanto ng Padre Faura.
Itong isang jeepney ay nawalan ng preno, kaya siya nagbeating the red light. Damay din yung dalawang pedestrian na nakatayo doon sa may kanto. Nabanggahan ang unang jeep ko yun dahil nga sa kawalan ng kontrol. Umilalim siya dahil sa lakas ng impact. Agad rin silang dinala sa ospital. Hindi na nagbigay ng pahayag ang driver ng jeep na nagbeating the red light. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and multiple physical injuries. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Iginit ng engineer na original designer ng gumuhong Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na hindi design flaw ang dahilan ng pagguho ng tulay. At nakabatay raw sa Bridge Code ng Pilipinas ang orihinal na disenyo ng tulay at ang ginawang retrofit dito. Nakatutok si Nico Wahe. Ang punot-dulo nito, design flaw. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na problema sa disenyo ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng isang bahagi nito. Hindi yan sinang-ayunan ng original designer ng tulay na si Engineer Alberto Cañete. Doon sa 12 arko na dinesign ko, yung mga truck, nakatawid siya doon sa siyam. Bago doon sa pansampo, bumagsak. Kung mali ang design, doon pa lang sa unang arko, babagsak na yon. Baka may naiba pagdating sa, I don't know, sa construction o sa pagkabit o ano. Kasi ang naputol sa tulay, yung connection. Ayon kay Engineer Cañete, siya ang author ng parehong 1997 at 2015 version ng Bridge Design Code ng Pilipinas. Ang orihinal ani ang design ng tulay nakabatay sa 1997 version ng Bridge Code ng Pilipinas. Ang polisiya sa DPWH, yung designer hindi involved sa construction. Nag-start ng construction niyan ng 2014. Pero noong 2015, biglang pinablish na yung bagong code sa design ng tulay, 2015. Doon sa code na yon, tumaas yung mga pwersa or forces na ginagamit sa design ng tulay. Niretrofit daw ang 8 nakatindig ng arko ng tulay alinsunod sa 2015 version ng Bridge Design Code. Hinigitan pa nga raw ni Engineer Cañete ang kapasidad sa Cabagan Santa Maria Bridge kaysa 45 tons na maximum capacity ng mga tulay sa bansa na itinakda ng batas. Bawat lane, 2 lanes siya. So kung dinidesign namin yan ng 2 truck sabay. Noong gabing gumuho ang tulay, 102 tons ang dumaang truck at mga karga nito. Ibang usapan pa raw kung may mga nauna nang dumaan ditong overloaded na truck. Hindi rin daw akma ang truck sa bigat ng dala nito. 13.5 tons o 13,500 kilograms lang ang pinapayagang axle load sa mga truck. Triple raw nito ang sa truck na dumaan sa tulay. Yung mga ganong kabibigat, dapat 18-wheeler yon, hindi pwedeng 10-wheeler. Sinusubukan pa naming makuna ng reaksyon ng DPWH, pero nauna na nilang sinabi na hindi substandard at maayos ang konstruksyon ng Cabagan Santa Maria Bridge. Patuloy din ang kanilang technical investigation pero overloading ang inisyal na dahilan na tinuturo nila. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Paano nga ba makakatulong ang makabagong teknolohiya para matugunan ang mga problema sa bansa gaya ng problema sa waste disposal at segregation? Yan ang ibinida ng mga estudyante sa ika-10 Philippine Robothon na tinutukan ni Nico Wahe. Robot na kayang mag-detect at maglinis ng mga basura sa estero o ilog. Garbage segregation machine. Automatic irrigation and soil moisture detecting robot. At anti-theft tracking system. Ilan yan sa imbensyon ng mga estudyante mula sa 38 eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa na ibinida sa 10th Philippine Robothon. Layo nitong solusyonan ang mga problema sa bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Sa innovative open category, ibinida ang imbensyong ito na kung tawagin rotoscope na gawa ng mga taga-Malolos. So water robot, as you can see, its 2 main functions are to collect garbage and to serve as surveillance. Pwede raw nitong linisin ang mga estero at ilog at tanggalin ang mga basura sakaling may baha.
Kasabay nito ang pagkakaroon ng kamera na makatutulong sa rescue operation. Problema rin sa basura at internet connection ang focus ng Project Hope ng mga taga-Balayan, Batangas. Ang mga may ipon na basura ay ire-recycle at ibebenta. Ang mapagbebentahan nito ay idodonate sa kanilang eskwelahan. Nagtagiso naman ang mga estudyante ng primary at middle school, junior at senior high sa Mini Robot Challenge category. Each robots must perform individual tasks in sequence or missions. In here, it demonstrates how this robot can automate on an agricultural setting. Mula sa kunwaring paglalagay ng tubig, paglalagay ng fertilizer, hanggang sa pag-harvest ng crops gamit ang kanilang mga robot. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Imbis na sa bahay, sa dagat dumiretso ang bagong minivan na ito na napanalunan sa isang raffle. Gumamit pa ng backhoe para makuha yan sa dagat sa Baybay Port sa Leyte. Ayon sa mga otoridad, galing sa Port of Cebu ang sasakyan. Habang paatras itong lumalabas ng Roro vessel, bumilis ito at bumangga sa isang konkreto at nagdire-diretso sa dagat. Ligtas naman ang driver ng minivan. Muntik na po maiwan ang flight ang isang pasahero sa NAIA nang harangin siya dahil may basyo raw ng bala sa kanyang bag. At tinutukan niyan ni Dano Tingkungko. Bala? Medyoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Wala naman. Nanggagalaiti ang pamilyang ito sa pre-departure area ng NAIA Terminal 3 noong March 6. Wait lang. Rosary. Mukhang hindi. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng 69 years old na si Ruth Adele, muntik daw silang hindi makasakay matapos anilang harangin ng security ng NAIA. May nakita raw kasing anting-anting sa kanilang gamit. Nang tingnan ng gamit, wala ang sinasabing basyo ng bala. Teka lang. Sobra ano ba? Ano? That's too much. Mami. O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abala ang ginawa nyo. Hindi po So hindi nga kami. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell, parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Tayo ka rin. Pag-imbala rin naman yan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo ba basyo? Kung meron na nilang basyo ng bala sa gamit nila, hindi raw ba dapat sinita na sila sa unang x-ray pa lang? Bakit daw sinita sila nang nasa boarding gate na? Kalauna, nakasakay ng eroplano sina Ruth at nakarating sa kanilang destinasyon. Dahil sa insidente, tumaas daw ang kanyang presyon. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Ano ba na water pagpasok? Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Office of Transportation Security ngayon, pero bukas sasagot sila sa presscon kasama si Transportation Secretary Vince Dizon. Wala ring pahayag sa ngayon ang MIAA at DOTR. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. May mga panibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Narito ang report. Sunod-sunod ang tila mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siyang pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yamin day Sara? Nagpayo rin ang bise, kauday sa pagboto sa darating na eleksyon. Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. Huwag rin daw bumoto batay sa apelyido. Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelyido ay iboboto na ninyo. Kailangan
pag-isipan din natin. Kaya dapat Nagbabala rin ang bise sa anyay paraan ngayon ng ilang politiko para mamili ng boto. mga anak. Huwag natin ibenta ang boto natin. Legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa Yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Malaman din ang paghalintulad ni VP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. Tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Hindi malinaw kung may kaugnayan yan sa patutsada ni Pangulong Marcos sa isang proclamation rally sa Ilocos Norte. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Tila may pahaging din si Duterte kaugnay sa eleksyon 2028. Personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Sandali lang. Naglihap ang tricycle na yan sa gilid ng kalsada sa Baaw, Camarines Sur. Nasa tabi ang isang fire truck pero ayon sa ilang residente, wala itong kargang tubig. Ayon sa motoridad, pumalya o hindi nag-engage ang makina ng water pump kaya't hindi nakapagbuga ng tubig. Base sa investigasyon, nasunog ang tricycle matapos magkaroon ng spark sa motorsiklo kung saan may tagas ng gasolina. Nawala ng kuryente sa NAIA Terminal 3 sa Pasay kaninang umaga. Mano-manong inilipat sa ibang counter ang mga bagahe matapos magkaroon ng problema sa conveyor. Hindi naman nagkaroon ng problema sa pagpasok sa immigration maging sa domestic entrance. Gumamit din sila ng generator. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang NAIA at MIAA. Palaban ang mga naging tugon ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lumabas na balitang may arrest warrant na raw sa kanya ang International Criminal Court. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa programang pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito sa lumabas na ulat na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC para sa dating Pangulo para sa umano'y mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May mga lumabas na espekulasyon online na naroon na raw siya para takasan ng arrest warrant. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko. Ako'y raw yung ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Handa raw siyang magpahuli. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento.
katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Si Attorney Cristina Conti ang ICC Assistant to Counsel na humaling sa ICC na imbestigahan ng Duterte drug war, sinabing naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa ICC kung may warrant na nga o naipadala na ito sa ating gobyerno. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, handa ang gobyerno sakaling may inilabas ngang arrest warrant para sa dating Pangulo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pang kumpirmasyong may nilabas ng arrest warrant. Pero kapag humingi raw ng tulong ang Interpol, kailangan daw sumunod ng Pilipinas. Wala pa rin impormasyon ng PNP sa ICC warrant at House Quad Committee na nag-iimbestiga sa drug war. Gayon din ang Office of the Solicitor General na ipinaubaya na rin sa DFA ang pagsagot sa issue. Tinawag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na fake news ang pagtakas daw ni Duterte sa Hong Kong. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi galing sa ICC ang warrant of arrest batay sa natanggap nilang impormasyon. Sinabi po niya yan sa isang video sa kanyang Facebook page. Ang report na umabot sa akin ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa ICC. Kapag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at linalagay naman po yan sa kanilang webpage. Hello Achievement na naman ang nakamit ng highest grossing Pinoy film na Hello Love Again. Wagi ang pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo ng Box Office Hit Award na sa 2025 Manila International Film Festival in Los Angeles, California. Yan ay matapos itong tangkilikin all over the globe at tumabo ng 1.6 billion pesos in gross sales. Tinanggap ito ni GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez at ABS-CBN Films Head Chris Gasmin na both thankful sa pagkilala sa movie na handog ng GMA Pictures at Star Cinema. Wagi rin sa pub at class sa red carpet sina Dingdong Dantes, Ruru Madrid, Sofia Pablo, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle's First Vice President Joy Marcelo. Nakahiga at tila mahimbing ang tulog ng lalaking yan sa gilid ng Riles sa Lima, Peru, nang mabangga siya ng dumating na tren. Sinubukan pang tumayo ng lalaki pero makikitang nasa ilalim na siya ng tren na mabilis namang nakahinto dahil mabagal lang ang takbo nito. Sa kabutihang palad, ligtas ang lalaki. Nakatayo siya at nakapaglakad pa. Base sa investigasyon, nakainom pala siya. Agad dinala sa ospital ang lalaki. Ayon sa local media reports, nagkasugat siya sa kaliwang kamay. Shear line ang nagpapaulan ngayong araw sa Northern Luzon at sa silangang bahagi ng Central Luzon ayon sa Pag-asa. Nagdadala po yan ng maulan na panahon na may kasamang pag-ulan at isolated thunderstorms sa Cordillera Administrative Region, ilang probinsya sa Cagayan Valley, Central Luzon at Ilocos Region. Bahagya namang magiging maulap at maulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa Northeast Monsoon o Amihan. Easterlies naman ang nagpapaulan sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at ilang probinsya sa Barm. At yan din po ang magpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rains bukas sa ilang lugar sa Quezon, Cagayan, Isabela, Mountain Province, Aurora, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Light to moderate rains naman ang posibleng maranasan bukas sa Visayas, lalong-lalo na sa Negros Occidental, Negros Oriental at Bohol. Posible naman ang light to intense rains sa malaking bahagi ng Mindanao. At posible ring makaranas ng pag-ulan bukas sa Metro Manila. Nagpoligsahan sa rampahan ng mga rescued and abandoned dogs sa isang fashion show. Inorganisa ito ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS kasamang designer na si Katniss Griffiths at ilang mga beauty queen. Kasama sa 8 rumampang asong si Leslie, isang blind rescued dog.
Akay-akay ito ng kanyang adopted fur parent, suot ang makulay at malaking pakpak bilang simbolo raw ng tagapagligtas. Ang iba naman rumampa kasama ang mga volunteer. Mga kapuso, live tayo ngayon dito sa tabi ng bahay ni Kuya at dumadami na rin ang mga taong nag-aabang dito. Punong-puno ng excitement ang festive atmosphere dito. Alam nyo, pasamantala munang tinanggal ang gate ng PBB House para i-welcome ang magiging housemates na mamamalagi dito ng mahigit kumulang 100 araw. Bago sila pumasok ngayong araw, inilagay ang housemates sa hotel arrest at kani-kanila lang ay ipinasok na sila sa PBB House na naka-blindfold at suot ang robe na itim para hindi mo na sila makilala ng mga nandito. Para i-welcome sila mamaya, may live performances sina Julian San Jose, Darren Espanto at iba pang celebrity. Kani-kanina lang ay nakausap natin sina Julian at Darren sa kanilang rehearsals at ito ang kanilang sinabi. Very, very excited. Kakantahin namin yung bagong theme song ng Pinoy Big Brother. Yeah, syempre it's different when it's live. It's gonna be fun. Yeah. Mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras at susunod na po ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa GMA.